guys, ready na ako sa angiogram. Tara, punta na tayo sa angioplastic. Angiogram pala. Let's go! Tapos na ako sa angiogram at pahinga ng 2 hours. Hindi ko lang kayo, sir. 2 hours po tayo magpapahinga dito. Angiogram, no? 15 minutes lang. 15 minutes tapos na. Tapos dito ako nilagyan. Yan. Gupit. Yan. Raymond, gupit. Raymond, gupit. Yun, Dr. A. Hindi tayo nagkakalit dito. Hindi na kasama niya. Yan. 2 hours pa ako dito. Tsaka kumakalabas 2 hours. Pero yung angiogram, 15 minutes lang. Ito nga yung ano ko. Dito ka lalagyan. Ito yung susuot yung ito yung papasukan, no? Diyan pinasok yung camera. Papunta dyan, dito. Yan. Ito, may paliliwanag daw sa akin si Doc. Ito rin puso. Ayan. Ano kaya? Sabi kasi nung ano, sabi nung nurse doon, okay naman daw. Okay naman daw yung stent ko. Ayan. Checkin natin. Binigay ni Doc to eh. Explain daw niya mamaya kung ano yung nangyari sa angiogram ko ngayon. Diba? So, 2 hours pa tayo magpapahinga rito. Ayan. Hintay pa tayo. Alto ko ako. Successful naman yung angiogram. Angiogram lang naman yan. Titingnan lang yung puso mo. Ayun nga, kagaya ng pinakita ko sa risk ko. Dito pinasok. Ayan. So, kaya sabi ko 15 minutes lang yung angiogram. Yung angioplasty. Angioplasty ko nun, nasa 30 minutes lang. Wala pa 1 oras. Depende sa stent na ipapasok sa inyo. Kung maraming stent, matagal. Pero yun sa akin no, last 2020, ano lang, 2 stent yung pinasok. Tapos,
30 minutes lang. 30 minutes lang. Tapos, yun. Afternoon, labas din ako. After 2 hours din. Kaganito. Angiogram tayo. Nagantay tayo ng instruction para lumabas na. Yung paglabas, uwi, okay na. Normal life ulit. Hindi kagaya ng ng open heart. Ang hirap ng open heart. Kakakita ko ng mga pasyenteng ganun dito. Open heart. Buwan yun, bago maghilom yun. Taon pa nga eh. Bibiyakin ka sa dibdib mo. Tsaka ka doon, iba-bypass. Ang hirap na. Meron naman tayong technology ngayon, di ba? Technology, angioplasty, may bara. Pero ang hindi na dito, ang open heart talaga yun. May depression dun sa barbula ng puso. Yun. Pero ang bara-bara lang, kaya na nila yung technology ngayon na tinatawag na angioplasty. So sa angioplasty, yung tubo, ang tawag doon, stent. Yun. Kaya ingat-ingat kayo sa pagkain. Sa pagkain na kukuha yung bara sa puso. Mga fatty foods, yan. Cholesterol. Tapos, kasi yung mga pagkain natin ngayon, ang dami ng chemicals na. Nung araw kasi, wala namang chemicals ng pagkain. Ang pagkain ng araw, talagang organic. Diba, kakain ka ng manok, walang feeds. Ang feeds ng manok nun, yung mga tira-tira natin pagkain, tapos sasabay natin. O kaya palay. Pero ngayon, ang feeds ngayon, may chemicals na. Kaya ang daming sakit na nauuso. Hindi na organic yung Hindi na organic yung mga kinakain ng mga hayop natin na inalagaan. Kagaya dati baka, kalabaw, di ba? Baboy nga, kaning baboy lang, hindi yung bibili ka ng pagkain ng baboy. May mga chemicals ngayon yung feeds. Kaya yung pinapakain nila sa manok para mas mabilis silang lumaki, bumigat ang timbang, tumaba. Ang feeds nila, may chemicals na. Kaya kung yung manok, pinakain ng feeds na may chemicals, na mapupunta yun sa manok. Tapos tayo, kakainin natin yung manok. May chemicals na yun. Kaya ang hirap ng sitwasyon. Hirap ng sitwasyon ng mga foods natin ngayon. Dami ng chemicals na kinakain ng tao. Kaya, yun, nangyayari. Pag kinain ng tao yung mga manok, karne, yung kinain ng mga hayop na yun, kinakain din natin. So, yung kinain ng mga hayop na yun na may chemicals, pagkain natin, kinain din natin yung chemicals na kinain din. So, ang daming nagiging sakit ngayon ng tao. Not like nung mga unang panahon. Walang chemicals nun. Very healthy ang mga tao. Kaya nakita nyo nga mga tao nung araw. Gaya ng lola ko, umabot siya ng 120 years old. Isa pa, kaya nakakaganito yung health ng tao ngayon sa bagong henerasyon. Polluted na ang ating mundo. Then yung mausok. So, kinakain natin, may chemicals, tapos mausok pa, polluted pa sa mundo natin ngayon. So,
sobrang bumabata na yung edad na yung lifespan ba ng tao, bumababa na. Baba na ng range ba? Ang araw, diba, umaabot ng tao. Umaabot na 100 mahigit, 100 taong mahigit. Ngayon, bibihira na yung ganun. Bibihira na. Kasi nga sa, ano natin, sa lifestyle, pagkain natin. So yun, may mga chemicals nga. Kaya ang hirap. Hirap ngayon. Ang lifespan ngayon, swerte mo na mag-senior ka. Ngayon, edad ng tao. Swerte mo na maging senior ka. Diba? Tapos yung pagkain na, unang-una nga yung pagkain. Tapos yung pollution sa palipalibot natin. Nakakalungkot yung mundo natin. Hindi kagaya nung araw. Fresh air tayo nun. Ngayon kahit sa bundok, polluted na rin. Kasi yung usok na gagaling sa bayan, umakit na rin ng bundok. So inalalanghap sa bundok, polluted na rin. Kaya, yun. Pento ko yun lang ako kasi wala, antay ako 2 hours doon. Tapos may 2 hours, babayad na ako ng bill. Tapos explain sa akin ng doktor. Ito. Explain sa akin. Paano to? Kayo, marunong kayo magbasa nito? Hintay-hintay pa tayo. 2 hours pa ako eh. Maya-maya na. So yun, sakit mayaman to, sakit sa puso. Napakahirap na magkasakit sa puso. Kaya, yun, sabi ko nga, 580,000, saan ko kukunin yun? Kung ako'y sumusweldo, limbawa ng, sabihin na natin 20,000 naman. So, kung kukomputin mo sa loob na isang taon yun, 20,000 naman, ano lang yun, 240, tama ba? 240,000 isang taon. Kung sumusweldo ka ng 20,000, above minimum yun, 20,000 per month. So, kung ipunin ko yun, 240,000, isang taon pa lang yun. So, kailangan ko magtrabaho para ma-reach ko yung 580,000 na pambabayad nung that time. 2 taon. So, 2 taon na 240,000, magiging 480. Hindi ko pa rin makukuha. 2 taon na ako nagtatrabaho, no? Let's say, for example, 20,000 nga. Yung ano ko, yung sahod ko, 20,000 per month. Diba? Sa isang taon nga, 240. So, 240, 2 years ako magtatrabaho, 480 pa lang yun. Ang magiging bill ko, 580,000. So, short pa ako ng 100K. So, meaning to say, yung 580,000 na yun, pag-iipunan ko siya ng 2.5 years. Kung tama yung computation ko. So, kakayanin ba ng isang mahirap yun? Yung 580,000 na pambabayad mo sa angioplasty mo. So, sad story yun. So, mahirap. Hindi kakayanin. Not unless na meron kang business. Pero kung empleyado ka lang, kahit ikaw isang empleyado ng bangko o noon that time, ang minimum wage noon is 520 per day. So, kahit mag-1,000 ka pa per day, ang hirap habulin ng ganong kalaking halaga. So, dito ngayon papasok yung sinasabi ni
nila na yung Malasakit Center, di ba? So, yung Malasakit Center ngayon ang tutulong sa iyo para sa ganun, makahingi ka ng tulong sa gobyerno dahil tayo naman, taxpayer naman tayo, di ba? So, taxpayer tayo, nagbayad tayo ng mahabang panahon. Gaya ko, taxpayer ko ever since ng mag-asawa ko. So, nung mag-asawa ko, that will be 1984. So, aga ka nag-asawa, di ba? So, nung that time, nagbabayad na ako ng tax. Pinanganak pa nga lang ako, binabayaran na yung tax ko ng aking butihing ina, di ba? Nagbabayad na yun ng tax. Kasi, pinanganak ako, kumadrona ako nung isilang ako dito sa mundong ibabaw. So, ang kumadrona, babayaran yun ng aking butihing ina, di ba? So, yun, doon pa lang, nagbayad na tayo ng tax noon. Pagsilang pa lang natin. Eh, yung pang mga tiki-tiki, kung tatandaan nyo, ang mga bata nung araw, tiki-tiki. Para lumakas vitamins yun ng mga sanggol, tiki-tiki. So, yun ang kwento ng aking mahal na ina, na ako'y gumamit din ng tiki-tiki. Ewan ko lang kung may tiki-tiki pa. Hindi ko alam. So, yung vitamins ng isang sanggol. So, tayo naman yung nagbayad ng tax simula nung aking magtrabaho ng 1984, 85, 86, and so on and so forth. Tayo, sabi nga sa inyo, tayo naging tricycle driver. Tapos, nag-upgrade ako kasi at that time, kailangan kumilos ako. Hindi yung, wala pa kasing ganong ayu-ayuda nung araw, guys. Nagsumikap ako. Sabi ko, hanggang dito lang ba ako sa tricycle? So, kumbaga, nangangambuhan pa ako nun. Baboundary pa ako nun. So, nag-isip ako, mag-upgrade ako. Mag-iipon ako. Iipon ako para ako'y makabili ng sarili kong tricycle. So, overall, nakaipon naman tayo. Before that, nag-construction worker pa nga ako nun. Construction worker ako. Gaya nga nasabi ko, yung dyan sa University of Life, mga 77, 78, doon yung year na kinoconstruct yung University of Life na ngayon DepEd na. Yung University of Life, yun yung dati, pangalan niya. Pero ngayon, inukupahan na yun ng Department of Education. Doon na sila nag-opisina. Ewan ko kung ano nangyari doon sa University of Life. Kinonstruct yun ng 77, 78, mga gano'n. So, naging construction worker ako doon. So, sabi ko, yun nga, ganito lang ba ako? Alam niyo naman, yung lingkod, drive, lang tayo, high school graduate. So, yun, construction worker, tapos naging tricycle driver, tapos pumasok ako ngayon kasi natutunan ako, sabi ko, upgrade na ako. Hindi lang sa tricycle ako. So, upgrade nga ako ngayon, pagmamaneho ngayon. So, naging company driver ako. That time, bata pa ako noon. So, company driver, ang sweldo lang namin noon. Wala pang 20 pesos noon. So, pasok ako ng company driver, tapos kung saan ako. Ang masaklap pa niyan, guys, ito nung panahon na yon, nung 1984, 85, 86 hanggang 87 hanggang 90s, contractual lang ang mga empleyado noon. So, asahan mo? After 5 months, alis ka na. Alis ka na doon sa kumpanya. So, maghahanap ka na naman ng applyan mo. Apply ka na naman sa ibang kumpanya. Tapos 5 months na naman. Ang hirap. Contractualismo. Yun ang problema ng ating bansang Pilipinas. Contractualismo. Hindi pa natatapos yan doon, guys. Apply sa kumpanya, company driver, napunta ako sa Jollibee, napunta ako sa Bench, napunta ako sa
Uratex, napunta ako sa marami akong kumpanyang pinasukan kasi nga 5 months eh. Yan ang problema sa atin eh. Yung may kontrata ba? Napakasaklap. At bihira-bihira ang kumpanyang nagre-regular. Dadaan ka pa niyan sa casual. Diba? So, nakakalungkot. Nakakalungkot yung ating bansa. Mababalitaan ko pa no, ang daming kurakot na opisyalis ng gobyerno. Diba? Doon pa, nararamdaman ko na hanggang sa ngayon. Kaya nga yung sinasabi ng ayun, balik ako dun sa bukod dun sa contractualismo, pag edad, like for example ako, saka base sa aking karanasan, nag-edad ako ng 36 years old. Nagtiyaga ako sa mga contractualismo na yan. 36 years old, hindi na ako pa pwedeng mag-apply sa kumpanya. Kasi may age limit. Until now, meron namang age limit ngayon. So, meron dyan sabihin natin wanted driver. 25 to 35 years old. Minsan pa nga, sasamahan pa yan with pleasing personality. Valid, nakakalungkot, diba? Parang lang. So, sa contractualismo, tapos may age discrimination. Ba't may age discrimination? Sa ibang bansa nga, wala hanggang sa ang nangyari, age discrimination, hindi na ako makapag-apply sa kumpanya. Tapos, nung 2010, pumasok ngayon yung call center. Foreign owner yan, yung mga call center, US-based, gano'n, o Australian-based. So, napasok ako ngayon sa US account. US account yung sa call center. Kasi dinera ko ng anak ko eh. Kasi call center din yung anak ko. Tapos sabi niya, hindi mo naman kaya papa na mag-call center agent. Sabi ko, sabi kasi nasanay lang ako pagdadrive gano'n. So, dinera ko. Sabi ko ba, anak ko lang kita eh. Ako lang ang nagpakalaki sa iyo, di ba? So, pumasok ako ng call center. Interview. Unang interview pa lang, pumasa ako. Sa call center kasi may initial interview. Merong sinasabing exam. Tapos may final interview. Lahat yun. Naipasa ko yun. Isang kumpanya pa lang yung pinasukan ko, pasado. Napasok ang inyong abang lingkod sa call center. So, pagpasok ko ng call center, ayun, masaya naman, call center, malaki sweldo. Umabot nga ako ng umabot ako ng 29,000 plus allowance. Umabot, kasi nag-start ako guys, 13,000 na sweldo. Hanggang sa nag-upgrade. Umabot ako sa sa 29,800 plus allowance siguro. Pumapatak din na akong 35,000 a month, di ba? Ang galing-galing na upgrade from construction worker, naging tricycle driver, naging company driver, tapos nag-call center. Di ba? Ganun lang ang pakikipaglaban sa buhay. Kaya ako'y nananawagan din sa mga kapwa Pilipino natin na magsumikap tayo. Hindi yung kagaya ngayon, aasa lang kayo sa ayuda. Nakakalungkot ayuda. Doon kayo aasa, parang monthly. O kung sa may ayuda, tsaka lang pupunta kayo. Makikibalita kayo, pre, saan ba may ayuda? Baka naman po, pwede pila tayo doon. Nasanay ang tao sa ayuda na hindi naman dapat. Aasa ka sa ayuda. Di ba? Parang ginawa mo ng tamad ang sarili mo. Ang problema natin dito sa mga opisyalis ng gobyerno natin, napakaraming ayuda. Imaginein mo, ha? Nariyan yung 4-piece nung araw. O sige, 4-piece yan. Nariyan ng IX para doon sa may hirap na nangangailangan ng tulong. Tapos nilagyan pa ng MIEX. Tapos, sinaman pa ng tupad. Tupad? Ano yung tupad na yun?
tupad para ano, para sa negosyo, para gano'n. Tapos, latest ngayon guys, akap. Hindi ka mag-aadyo sa akap na yan, nakakap yun. Di ba? Gaya ngayon, ano yung akap na yan? Bago yan, bago yan. Siyempre, yung mga sanay sa ayuda. Ano yung akap na yan? Akap na yan. Yung akap guys kasi, yung sinasabi ng mga kongresista na to, na nagpasa ng batas na yan, na pinaasa yung mga mahihirap para lang dyan sa mga ayuda na yan, which is wrong. Mali yun. Diba? Akap ipara daw sa manggagawang Pilipino na below minimum wage earner. Pwede kang kumuha doon. Pwede kang ayudahan nila kasi mababa ang sweldo mo. Diba? Tama ba yun? Kayo mag-isip. Parang pinaasa mo lang yung tao na umasa dyan sa mga ayuda na yan. Dapat ang ayuda, kung kailangan mo lang, tsaka ka lumapit sa gobyerno. Pero kung hindi mo naman kailangan, tapos papasa ng batas patungkol dyan sa ayuda na yan. Ilan na yung ayuda, napakarami na. Bakit hindi nyo lang isa-centralize? Isa na lang ang ayuda. Kung kailangan ng tao yung ayuda, tsaka ka lang lumapit sa gobyerno, dyan sa DSWD, kung qualified ka. Nga yung masaklap dyan Nariyan pa yung sinasabing qualified samantalang dapat mahirap ka, mayaman ka, dapat qualified ka sa mga ayuda na yan. Kasi ang mayayaman, mas malaki tax niyan. Yung mga negosyante, mas malaki tax na inaambag sa gobyerno, di ba? Yung mga kinukonsinti yung mga pasintabi po dun sa salat sa swerte, salat sa kayamanan, salat sa swerte sa hanap buhay. Yung kapwa natin mahihirap, pasensya na po, pasintabi. Pero kayo pinaasa lang. Kumbaga, inaalagaan kayo ng gobyerno para yung mga politikong kurap, para maalala nyo sila. Kung sakali mong eleksyon na, kagaya ngayon, next year, eleksyon na naman, di ba? Midterm election na Senado. So, eto na naman, maglalapitan na naman sa inyo to, yung mga kakandidato sa Senado. So, ibig sabihin, pagka tinulungan kayo ngayon, kasi sigurado magsisimula na gumana para tulungan yung mga mahihirap na salat sa swerte. Yan ang inaalagaan nila. Totoo naman yan. Inaalagaan nila yung mga mahihirap na, sabihin na natin sa depressed area, yan ang nariyan ng boto. Nariyan ng boto nila. Kasi pag tinulungan nila yung mga nasa depressed area, siyempre, kung sino yung tumulong, matatandaan ngayon sa eleksyon. Di ba? Ganun lang kasimple. So, nakakalungkot. Dadanin nila sa ayuda para matandaan yung pangalan ng politiko na yun. Dahil kasi malapit na naman eleksyon. So, balik ako dun sa yung ayuda na yun, talagang dapat dyan, kung kailangan mo lang. Like for example, bigyan ko kayo ng bawa, maraming lumalapit sa Malasakit Center, di ba? Mas maganda nga ngayon yung ginawa, one-stop shop na nariyan na yung DOH, PCSO, nariyan na yung PhilHealth, marami. So, one-stop shop. Naroon lang sila sa isang opisina. Yeah. Ano po? Kayo po? Kayo po, anong pangalan po? Ano po yung nagsasagot po kayo ng coronation program? Ano po nararamdaman po? Ilang araw na, ilang ba na yung masakit po? Hindi pa nakakatawa. Tapos, Natutuwa nga ako, di ba? Sabi nga ng doktor ko, parang wala kang sakit sa puso. Ang dal-dal-dal mo. Ang dal-dal. Dok, ganyan naman nangyari sa 2020, di ba? May 3 bara ako sa puso.
Nagpa-laboratory ba? Interview rin. Tapos, ito naman Dito po kayo sa ano. Dami may sakit sa puso. Sabi po ni tatay. Kasi nga, yung sinasabi ko nga kagaya kanina, sinasabi ko na yun sa kinakain natin. Ang lifespan ngayon ng tao, umiiksi na ng umiiksi. Kung nung panahon ng Old Testament, tingnan nyo naman mga edad ng tao. No? May 1,000 taon pa nga, may 900. Tapos hanggang sa lumilipas ang panahon, yung ibang nasa Old Testament, nagiging 900, namatay ng 800. Pini-explain naman din, meron natatay ng 500 years old, namatay ng 300 years old, yun sa Old Testament yun. Pero ngayon, iba na eh. Iba na ang lifespan ng tao ngayon. Yung lola ko, inabot nga, 120. Diba, 120 years old inabot niya. Kailan pa yun? Pinanganak ang lola ko, 1898. Yung pinanganak ang lola ko. Namatay siya, 120. So, mixi na yung, sa panahon ng lola ko, mixi na yung, yung lifespan ng, ng tao, di ba? Tapos ang nanay ko, namaya pa nanay ko, lang, 68 years old. Imagine. Ako kaya, hanggang ilang taon kaya ako? Sir, yung film nyo, follow up nyo na lang po mamaya pag po kayo umuwi. Kasi sira lang yung printer namin. Basta ako, Pero may ibibigay po ang kami hiling sa ko inyo. lang, Yan mo na lang si Sir. pagka ako'y kinuha ang buhay ko, yung nakahanda na ako. Huwag niya sanang kukunin ng babawin yung buhay ko nang hindi ako nakahanda para humarap sa kanya sa huling araw. Yun lang. Ayoko kasi mapunta ng impyerno eh. Kaya gawa-gawa na tayo ng mabuti ngayon. Yung mga kalokohan ng araw, pagsisihan na natin. Sasabihin niyo, DIY KB, nagsasalita ka lang niya kasi matanda ka na. Kaya ako nagsasalita para at least alam ng mga kabataan natin na huwag niyo sa pulang, masanay kayong gumawa ng mabuti sa kapwa-tao. Kaya ako nakapagsasalita ng ganito eh. Aantayin niyo pa bang bata kayo tapos hindi kayo nakahanda? Marami nga, di ba? Marami namang kabataan dyan. Ang agang kinukuha yung buhay. Binabawi ang buhay. Meron pa nga dyan eh. Kagagraduate pala ng kurso niya, kinuha agad. So, ang buhay ng tao may kanya-kanyang dahilan yan kung bakit nangyari yan. So, hanggang dito mga night guys. Mamaya naman. Napapangal din ako. Nagugutom na nga ako, di pa ako makain eh. Sige, mamaya ulit guys. Kwento ko kayo ng very informative, inspirational at kapupulutan ng araw. Sige po guys. So guys, natunghayan nyo na yung aking angiogram. So ako po'y na-angioplasty na. 2 stent nga yung pinasok sa aking puso. So, nagpa-angiogram ako. Iba naman yung angiogram, titignan kung ano ang status ng puso mo. So, dun sa angiogram na ginanap, okay naman yung stent, yung 2 stent ko. Okay naman siya, yung kinabit dito. Ang problema, yung palang nararamdaman kong mga may kumukurot na maliliit. Maliliit lang talaga. Kumukurot. Kasi yung ating mga sa puso, yung mga ugat-ugat natin, artery ang tawag sa puso. Malilit lang yun. Kalahati ng hibla ng buhok natin. So, kung maramdaman nyo yung sakit, napakatiting lang talaga. Parang kinukurot-kurot lang na yung hindi mo iindahin yung sakit, pero meron ka maramdaman sa puso mo. So, yun, and they found out, buhay yan. Lumipat yung bara. Ako naman nag-iingat na sa pagkain. Yun nga po ang palagi kong sinasabi. Nag-iingat na po ako sa pagkain ko.
fatty foods, ano na yan eh. Wala na sa akin yun, nag-iingat na ako eh. Kasi, siyempre, alam naman natin tayo may simula at may katapusan. Kaya lang, sa panahon ngayon, siguro hindi pa nararapat. Ewan ko, hindi ko naman hawak ang aking buhay. Bawat isang mamayang Pilipino o bawat isang tao dito sa ibabaw ng mundo ay hindi hawak ang kanilang buhay, kundi hawak ito ng ating Panginoon Diyos na may likha ng langit at lupa at ang karagatan at ang sangkatauhan dito sa ibabaw ng mundo. So, ako naman, siyempre, kung oras ko na, sige, kunin na niya, ala namang ano dun dahil siya nga lumalang sa atin so, siya lang ang may karapatang kumuha ng ating buhay. Diba? Pero yung death penalty, pagka sobra-sobra namang pusakal ka, kailangan magkaroon ng death penalty. Yun ang ano sa henerasyon natin. So, sa parte naman ng ating taong at mga tao dito sa mundo, o ikaw na may mabuti, siyempre, minsan makikiusap sa Panginoon Diyos. Ako naman po yung mabait eh. Baka naman po pwedeng habahan mo pa yung buhay ko. Yun, may mga ganong parte ng ating buhay na hinihiling nating humaba pa yung buhay natin, pero hindi, siya pa rin ang nagdidesisyon kung kailan niya kukunin ang iyong buhay at kung kailan niya pahabain ang ating buhay. Ganon. Kagaya nga nung apo ko, hiniling ko, ipalit na lang yung buhay ko para sa kanya, mabuhay lang siya. Kaya lang, siya rin na may desisyon doon. Kaya hindi natin makahadlangan kung ano man ang kanyang mga desisyon para sa bawat isang tao dito sa ibabaw ng daigdig. At doon sa puso ko naman, makita ng doktor, i-explain sa akin. Pagkaka-explain sa akin, yung 2 stent, okay. Pero may 3 bara. May 3 nagsisimula na magbara. Ang 2 is, I think, 50%. 2, tapos yung isa, 30%. So, sabi ko, nalungkot ako. Ako naman nagiging healthy lifestyle, healthy living. Mga kinakain ko, maingat na ako. Nag-exercise ako. Importante yun guys, mag-exercise kayo. Lalo na ako, may sakit ako sa puso. Kaya nga siguro sabi ng Panginoon Diyos, mag-vlog ka na lang para palagi kang nagsasalita. So, sa atin po, yung pagsasalita, isang exercise na yun. Parang inhale, exhale ba? Inhale, exhale. Pero dun sa mga naninigarilyo guys, panawagan lang. Pag inhale nyo ng sigarilyo, pag na kayo mag-exhale para hindi kayo madagdag sa pollution. Kidding aside guys. Sinasabi ko pag nag-exhale, pag nag-inhale yung mga naninigarilyo, exhale lang kayo. Huwag na kayo inhale lang kayo. Huwag lang kayo mag-exhale para hindi kayo makadamay ng mga nasa palibot. Pasensya na po sa mga naninigarilyo. Dati rin po kasi ako naninigarilyo. Kaya nasasabi ko, kagaya ng naranasan ko, wala pang idudulot na mabuti ang sigarilyo. So, ayun nga. Minsan sumusubukan ako ng vape. Pero bawal na rin yung chemicals yun guys. Chemicals yung vape. So, hindi advisable yun. So, healthy lifestyle na lang tayo. Kung kayo naglalaway, candy na rin. Candy, ganon. Candy. Yun lang ang magiging solusyon eh. Pagka naglalaway kayo, candy. Para lang busy yung bibig nyo. So, yun nga. Meron 3 bara na naman. Nakakalungkot nga. Nakakalungkot talaga. 3 nagsisimulang magbara. So, sabi ni Doc, baka makuha sa gamot. Ganon na naman. Pero hindi nakuha sa gamot. At nangyari na naman yung di inaasahan. Stent na naman yun. So, sinabi ko nga yung stent, tubo yan. Tubong maliit na maliit. Halos kasing hibla lang yan ang buhok natin. Ganong kaliit yung stent. Titanium yun. Yung mga sangkap noon, titanium. Na para siyang gilit-gilit na gano'n na diamond. Pag tinignan nyo yung diamond. Kasi maliit lang talaga yun. Maliit lang. Hindi mo siya makikitang stent siya. Pero pagka microscope mo siya, yung hindi nakikita ng human eye, yung makikita mo. Sa picture naman google nyo, mapapansin nyo kung ano yung stent. Makikita nyo doon
yung pagkakagawa sa stent. So, hopefully, huwag naman mangyari. Kasi may 2 stent na ako sa puso ko eh. So, ganun lang. Pero kung hindi naman ako natatakot mamatay kung kukunin niya ako. Hindi ako matatakot mamatay. Basta natural cause lang. Ganun. Natural cause. Yun lang ang hiling ko sa kanya. At ako'y palaging humihingi ng patawad sa mga nagawa kong kasalanan nung ako'y bata hanggang sa tumanda ako. At hanggang sa ngayon nga hindi ko alam kung nagkakasala pa rin ako, pero alam ko meron pa rin akong kahit kaprasong pagkakasala. Pero kaprasong pagkakasala yun, kaparehas na rin yung malaking pagkakasala. Ayon sa Biblia, nagbabasa na tayo ng Biblia. Kung kailangan tumanda ako, tsaka ako nakakapag-isip ng mga ganito, at tsaka ako na ibabahagi sa inyo yung mga karanasan ko sa buhay. So, ganun siguro talaga. Pero, kaya nga ako nagbablog para kung marinig na ito ng mga ating mga kabataan, makakapulot kayo ng aral patungkol dito sa aking binlog na to. Patungkol sa aking puso. Ang pamagat nito, what is heart problem, causes, and solution. Yon. So, naroon sa vlog ko naman, napanood nyo naman dun eh. Kung explain ko kung saan nanggagaling. Pollution. Kahit kahit wala tayong bisyo na nigarilyo, paglabas mo pa lang sa Di ba sabi ng doktor, second smoking is much more dangerous than those who are smoking. Ibig sabihin, yung nag-smoke, binuga, nalanghap nung katabi na hindi naninigarilyo, mas masama pa pala yon. So, the same as yung pollution natin sa labas. Na-explain ko rin sa vlog ko yun eh. Yung pollution sa labas, na-explain ko sa mga vlog ko rin ng nakaraan. Na-explain ko na rin yan eh. So, yun ang kaya umiiksi ang buhay ng tao. Na-explain ko rin sa vlog ko yun. Hindi ko na ulit-ulitin pa. Basta ganon. Para tayong second smoke na nakakakuha yung mga pollution, yung mga usok ng mga sakyan, pagkain, chemicals na kinain ng mga hayop, at tapos niluto natin, ginawang ulam, kinain natin. So, yung chemicals nila napupunta rin sa loob ng katawan natin. Kaya ang lifespan ng tao ngayon ay bumababa. Swerte nga natin na maging senior. Napakaswerte na natin. Not like nung mga unang panahon, ang mga ninuno natin, umabot siya ng 100 plus. 100 plus. Kota na sila doon pag 100 na sila. Tapos 100 plus yung succeeding. Pero yung ninuno natin, ang ninuno nila, mas mapatatagal ang buhay noon. May 3, ayon nga sa Bible, merong nag-range ng 300. Nung unang panahon pa, merong ninuno nila 500. Yung mga ninuno ng 500 years old din, meron pang nag-1,000 taon. So, ganon kaganda ang environment natin, ang ating kapalibutan noon. Walang pollution, sariwa ang hangin, sariwa ang ating mga kinakain. Pero ngayong panahon na to, yun, nakakalungkot. Nakakalungkot talaga. So, inabot tayo dito sa generation na to. So, sa susunod na henerasyon, mas bababa pa ang lifespan ng tao. Kaya gaya niya, may climate change pa. So, balik tayo din sa puso. Yun nga, pagka may kapraso naramdaman nyo lang sa puso, mag-complain na kayo. Magpaano na kayo. Magpatingin na kayo. Kasi, dyan namatay yung kapatid ko eh. Nakakaramdam siya ng sakit dito. Ang ginagawa, iinom ng yung para sa yung para sa sakit, para hindi niya maramdaman. Ano ba tawag doon? Hindi kasi kuminom nun eh. Yung para sa pain reliever, yon. Yung iniinom niya. Pero yung pala, meron na siyang sakit sa puso. May sakit na siya sa puso. Hindi natin alam kasi namatay na eh. Sumalangit na ang iyong kaluluwa, kapatid. So yun, basta may naramdaman kayong kapraso, magdasal kayo. Una, magdasal kayo sa ating Panginoong Diyos na may likha ng sangkatauhan. Pagdasal nyo, siyempre, ibinigay sa ating mga doktor, kaya nga may mga doktor eh. So, pa-check up din kayo. Pa-check up din kayo. At unang-una, kaya nga nang nakaraang kong vlog, alamin nyo muna kung anong araw at oras ang consultation sa public hospital.
Di ba? Sa public hospital, nakakalungkot. Nakakalungkot. Merong schedule sila dyan. So, alamin nyo muna. Ngayon, kung sa private doctors naman kayo, ano lang yan, paagahan lang yan. May schedule din yan, parang Monday through Friday o Monday through Saturday. At may mga oras yan. Alamin nyo muna. Plan before you go. Ganon, parang nagtatravel lang. So, ang mga pangyayari sa ating buhay ay gawa natin yun. Tayo yung may gawa. Tayo yung nagpaparusa sa ating sarili. Tayo. Kasi nung panahon nga niya, ginawa niyang mundo na perpekto. Walang pollution. Sa katigasan ng ulo ng tao, ayan. Gustong yumaman, nagkaroon ng pabrika, buga-buga ng usok, nagkaroon ng climate change. Sila mayayaman na, tayo mahihirap pa rin. So, anyway, pare-parehas naman tayo din sa ibabaw ng mundo. Mapamayaman ka, mapamahirap ka, mapa-general ka, presidente, vice-presidente, mataas yung tungkulin dito sa ating lipunan, pare-parehas lang po tayo doon sa sinasabing meron simula at may katapusan. Ano man po ang ating titulo na kamit dito sa ibabaw ng mundo, anong pong yaman ang ating naipon dito sa ibabaw ng mundo, ay hindi po natin madadala sa kabilang buhay. Dahil tayo po inisinilang ng hubad, lilisan tayo ng hubad sa mundong ibabaw. Ang tanging nating madadala, tuwi-tuwi na sinasabi ko po sa inyo, ang tanging madadala po natin ay ang kabutihang loob. Ang kabutihang loob. Parang si Pinoy Survivor yung tinuturo mo, DIY KKB. Ang mga kabutihang loob na iyong nagawa dito sa ibabaw ng mundo. Yun lang po ang ating. At doon tayo bibigyan ng marka o grado ng ating Panginoon Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, kung tayo ba'y bibigyan ng second life na hindi na tayo mamamatay, o yung doon sa dagat-dagatang apoy at nagniningas na sopre, doon tayo sa impyerno, na yun ang ating pangalawang kamatayan. May pangalawang kamatayan po. At mayroong pangalawang buhay na walang hanggan. So, dalawang bagay po yun. Ayon sa Biblia, kung naniniwala po tayo sa Biblia, dalawang bagay po yun. Dalawang kamatayan at dalawang pagkabuhay. Nung sinilang tayo, tapos lumaki tayo dito sa ibabang mundo, namatay tayo, unang kamatayan. Pagharap natin sa Kanya, doon ang Judgment Day, kung ikaw bibigyan ng buhay na walang hanggan ng ating Panginoon Diyos, o pangalawang kamatayan na mangyayari po sa atin. Yun po, nakakatakot yun. Nakakatakot yun. Pangalawang kamatayan mo sa dagat-dagatang apoy at nagniningas na sopre. Nakakatakot yun. Not like nung pangalawang buhay na walang hanggan, wala ka ng kamatayan doon. At puro masaya, saya na lang at galak ang iyong mararamdaman doon. Hindi natin alam kung ano yung pangalawang buhay na ibibigay niya na buhay na walang hanggan. Mas maganda yun. Mas maganda yun. Yung pangalawang buhay na walang hanggan. Kaysa naman doon sa pangalawang kamatayan, parang ganito lang yan eh. Diba kayo pagka kayo natutulog, wala kayong magawa. Ganun. Wala kayong iniisip. Wala talaga. Pag natutulog tayo, wala talaga. Wala. So, ganun na inihahambing ko ang mga namatay. Wala talaga. Wala. Samantalang ang pangalawang buhay, napakasarap po nun. Paano natin makakamit yung pangalawang buhay na walang hanggan? Yung mga sinabing mga aral ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Biblia. Sundin lang natin yun. Isa lang naman ang bottom line nun eh. Lahat ng pinangaral niya, ang equals nun eh, paggawa na mabuti sa ating kapwa at sa ating sarili. Yun po, napakasarap nun. Magsama-sama tayo sa langit. Magsama-sama tayo sa buhay na walang hanggan, na wala ng kamatayan. Puro saya at galak na lang ang ating gagawin doon. Hindi natin alam kung paano. Pero mas maganda yung may pangalawang buhay na walang hanggan. Doon sa words lang na buhay na walang hanggan, talaga namang yun ang pangako niya. Kung susundin nyo lang ang aral ng ating Panginoon Diyos, Panginoong Jesucristo, na may lalang ng langit at lupa at ng buong sangkatauhan. Napakasarap po nun. So magsimula na po tayo. Di pa huli ang lahat. Meron pa tayong buhay na nalalabi at napakaiksi po ng buhay. Nung araw nga, parang iniisip ko, parang batang paslit pa lang ako noon. Wala akong problema, wala akong inintindi. Kundi ang namumblema sa akin yung magulang ko. Kung paano niya palalakihin at pag-aaralin. Di ba?
Ngayon tayo lumaki na, ramdam na natin ang mga problema sa palipalibot. Kaya tayo po kahit mayaman tayo, mahirap, pantay-pantay pa po tayong haharap sa ating Panginoon Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, na siya ang magbibigay kung saan tayo pupunta, langit ba o impyerno. Kapangalawang kamatayan ba o buhay na walang hanggan. Yun lang po ang pagpipilian natin. So kung ang iniisip nyo, gusto nyo ng pangalawang buhay na walang hanggan, gumawa po tayo ng mabuti sa ating kapwa. At ating panatilihing minamahal natin ang ating sarili. Nagsisimula po yan sa pagmamahal sa ating sarili at susundan nyo ng pagmamahal sa ating kapwa-tao. So hanggang dito na lamang po ako guys. Maraming salamat po sa inyong panunod ng aking mumunting video DIY KKB Informative. At like, share, and subscribe na po tayo. Importante po yung like guys. At yung hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Marami naman po kayo mapupulot na aral sa aking YouTube channel, DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa aking mga viewers at subscriber. See you on my next vlog. Thank you so much. God bless us all. God bless the Philippines. Sana'y maayos ng ating inang bansang Pilipinas.